Hello guys, yung ating munting tutorial ngayon. So, ipuprove lang natin at bibigyan ko lang kayo ng proper idea kung paano ba talaga tayo magsasize ng panel base dun sa baterya natin, no? Sasapat ba ang 2:1 ratio para makapuno ng baterya? So, by rule of thumb. So, yan ang papatunayan natin ngayon sa vlog natin. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel at napanood mo, napadaan ka, so yung ating channel ay nagtuturo ng mga tutorials. So, hanapin nyo lang yung playlist ng mga video ko. So, ayan. So, under mga playlist, so makikita nyo, meron na akong mga playlist dyan na may libangan. So, akin na lang siguro yun. Huwag yun ang panoorin kung hindi kayo interesado. Medyo katuwa lang ng banda. Mayroon akong mga video sa construction since yan naman ang ating profession. So may mga piso wifi tutorials din ako dyan. May mga mini solar setup, mga solar and electrical tutorials. So mga tutorials para sa mga pagsiset na internet. So mga basic ng mga electrical tutorials. So paki-subscribe nyo na lang kung interesado ka sa mga ganitong klase ng video, and para ma-update kita kung meron pa tayo ibang bagong uploads. May mga bago tayong ina-upload, yan, ma-update ka at na matutunan mo. So let's start, hindi na tayo magpapatagal-tagal pa. So yung isang method natin, mayroon tayo ritong watt hour method. So isusum out natin. Meron tayo example, meron tayong 12 volts, 50 Ah na battery, meron tayong capacity na 600 watts hour. So multiply mo lang yung 12 sa 50, nagkaroon ka ng 600. Para i-compute natin yung ideal solar power requirement, so i-divide natin yung 600 mo sa 4, kung saan yung 4 ay yung average sun hour sa Pilipinas. So therefore, na-compute natin dito 600 watts hour divided by 4 hour. So 150 watts, magkakancel yun. Oras natira sa atin watts. So ang minimum daw na solar panel requirement natin para i-charge yung 600 watts na baterya ay iyan, 150 watts. So okay tayo ron. Now, compute for solar panel ampere requirement. So ilan ba yung amperahe na kailangan mo? So simple lang, by power law, watts divided by the volts. So nagkaroon ka ng ampere in 12 volts galing doon sa system natin. So 12.5 amperes daw. So ngayon, para daw i-charge yung baterya na 600 watt hour or 50 Ah na battery at 12 volts, the ideal solar panel requirement is, so ayan, nakita nyo na, 150 watts at 12.5 amperes. Check nyo maigi, may catch dito. So i-check nyo yung mga solar panels nyo kung ang 150 watts ba ay nagbibigay ng 12.5 amperes. So magpatuloy tayo sa next slide. Number 2, meron tayong ampere hour method. Meron tayong scenario, 50 Ah lead acid battery and 100 watts sa solar panel. Theoretically daw, ang rule of thumb natin na 2:1 ay to charge daw yung baterya. So 100 watts daw ay kaya nang i-full charge yung 50 Ah battery. So 2:1, 100:50, kaya 2:1. Okay tayo dun, parang 100 divided by 50 lang, 2:1, hatiin mo lang. Ganun lang ang technique. So ngayon, let us prove if this theory is correct and applicable to Philippines climate. Prove natin. Consider mo, baterya. And then, for sun hours in the Philippines, you'll get 50 divided by 4. So the same, nakuha natin kanina doon sa ating first method. So 12.5 amperes pa rin. So continuation, gagamit tayo ng
100 watts. So ito sinasabi ko sa inyong catch kanina ha. By specs, maximum voltage lang yan is 18, no? Check nyo doon sa mga specs ng panel nyo. So doon sa ating mga solar panel na 100 watts, so maximum voltage is 18, no? Doon naman yan sa mga tag ng panel nyo sa likod. Mayroon lamang 5 amperes dyan. So minsan 5.2, 5.3. So ganoon, ano? Sinet ko lang ng example to na hindi ko nilagyan ng mga point something. So from the computed 12.5 amperes, so bitin na tayo doon. Therefore 100 watts panel at 5 amperes hindi siya enough, hindi siya sapat, hindi niya ma-overcome. So kailangan mo diyan tatlo na 100 watts. So 5 plus 5 plus 5, magkaroon ka ng 15, ma-overcome mo yung 12.5. So, isi-series connection mo siya. So, ngayon, kung gagamit ka daw ng panel na mas mataas sa 100 watts, consider mo yung 250 watts na panel at 8 amperes. So, again, ang kailangan mo rito, dalawang 250. So, 8 plus 8, magkakaroon ka ng 16 amperes, is 16 is greater than 12.5. So, pasok. So, ganyan pala kalalaki, ano? Katataas ang kailangan mong wattage na solar panel para sa 50 AH. So, another option, use 100 watt panel and 250 watts at 8 amperes. So, meron kang 8 amperes na 250 tsaka 5. Meron kang 13. Ito, pasok na pasok. Paano mo ito gagawin? So, 13 is greater than 12.5. So, true. Tama naman yun. So, paano mo ito i-apply? So, iba ang ginagawa dyan. Ang solution ng iba, ganito. Continue natin sa ating susunod na slide. Pasensya na kayo at wala tayo pan. Manual lang to. Kaya nang umintindi ha. So, solution. Ganito ang ginagawa kong technique dyan. Okay? Meron kang 250 watts tsaka 100 watts. Ang gagawin mo dyan, pagtigisahin mo ng solar charge controller. No? Isang solar charge controller mo sa 250, patakbuhin mo sa same battery, ganun din yung 100 watts mo. So, na-compensate mo na. Papasok doon sa kabila yung 8, papasok sa kabila yung 5. So, meron kang 13. So, solve na problema mo. So, ganyan lang. Kung magkaibang panel ang gagamitin mo, siguro ang nakikita kong best alternative solution na gagawin mo, ganito. Kasi kung ipaparallel mo yan, or isi-series mo yan, so, minsan, ang mangyayari, the lowest ampere, or the lowest wattage. So, hindi po pwede yung mga ganong application. So, final verdict of our conclusion natin. So, in reality, the rule of thumb is no longer applicable in our country. So, yun lang guys, ano? Sana meron kayong napulot or natutunan sa ating munting lecture sa ngayon. God bless you all.